Yan. Good afternoon po muli sa ating mga idol. Shoutout po muli sa inyo ha. Ito po muli inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Alam niyo ba mga idol, sana ay muli niyo ako samahan sa may kisandali nitong ating programa para naman may makasama ako. Kung matatandaan nyo, nung mga nakaraang video natin, tinalakay natin yung tungkol sa mga lugar na iba't ibang lalawigan o sa iba't ibang lungsod. Tutuloy na natin ang ating tinatalakay tungkol sa mga ganon para may makuha ang idea naman ng ating mga viewer sa mga lugar na nais silang puntahan. Alam niyo ba nung mga nakaraang araw, hindi lang ako nakasama doon sa outing ng aming pamilya. Oo. Nag-outing sila sa lugar ng Pansol. Oo, dahil birthday di umano nung kapatid nung asawa ng anak ko. So, buong pamilya kasama, ako lang ang naiwan dahil nagkataon naman na meron kaming meeting sa barangay. Oo. Yung monthly meeting namin sa Lupon, hindi pwedeng hindi ko daluhan yun dahil napaka-importante nun. So, hindi ako nakasama. Pero ayon doon sa misis ko at saka doon sa anak ko, okay naman daw yung lugar at dalawang klase daw yung tubig na pinapaliguan. Merong hot spring, yung mainit na tubig. Bagamat ito ay swimming pool, hindi ka giginawin dahil may parting mainit. Sa totoo lang, sa bandang Laguna, karamihan ng mga beach dyan o yung mga resort dyan, meron talagang hot spring. Oo, kasi nga, yung Mount Makiling na yan, dead volcano yan, ayon sa kasaysayan. Kaya, hindi nakakapagtaka kung may mga hot spring sa lugar na yan. Pero doon naman, sa Bataan na pinupuntahan namin, dagat talaga yon. Oo, maraming magagandang dagat doon. Lalo sa lugar ng Bagak. Maraming magagandang dagat yan. Hanggang dyan sa may tinatawag na Morong, Maribeles, Salimay. Ang daming magagandang beach. At sa parte ng Bataan, malinis ang mga beach sa lugar na yan. Hindi polluted kasi bihirang dayuhin ng mga tao kahit panahon ng summer. At doon sa pinapaliguan namin sa Luok Beach, the best yun. Kahit maghapon kang nasa dagat, hindi mo makikita na may malalaking alon. Banayad na banayad yung alon. Oo. Kaya nga lang, ang problema lang doon, nakakatakot yung karsada. At marami nang na-aksidente sa lugar na yun. Nung una lang kaming nagpunta doon may na-aksidente na, may nalaglag na daw na jeep doon. Oo. Kaya yung unang araw na pupunta kami roon, na-postpone. Kasi pasamantalang isinara yung daan. Oo, bawal dumaan doon sa dinadaanan. At wala na may ibang madadaanan, kundi yun. Kaya na-postpone kami roon. So pangalawa, pangatlong araw, nung nagkaroon na ng anunsyo na pwede nang dumaan, tumuloy kami. Yung kasama namin na yung dala naming L3 na-aksidente nung pagkabandang gabi na paggabi na yun na-aksidente gawa nung ang karsada kasi doon winding road, parang sigsag. Ang nangyari kasi, meron silang nasalubong na motor, convoy. Ngayon, malayo pa napansin na nila yung motor pa banking-banking, no? Bawa-banking Yung pala, nakainom yung driver at galing sila sa party. May dinaluhang party. Yung kurbang ganyan,
paahon yung kasama namin. Galing yung kasama namin kasi bumalik ng bahay, may kinuha. Oo, naihatid na kami sa beach. Bumalik lang siya dahil meron kukunin kasama yung mga ibang ipag ko at saka yung pamangkin. Hindi na sila nakabalik doon sa amin sa beach. Balita na lang ang dumating sa amin na nagkaroon ng aksidente. Oo, may nagpuntang pulis at ibinalita nga kung sino yung mga sakay o nung LT na yon. So, imbis masaya ang aming outing, naging malungkot gawa nung siyempre may alalahanin kami. Na-hold yung driver namin at saka yung service na sinakyan namin, na-hold sa presinto ng mga pulis. Kumbaga, involved aksidente. So, kinabukasan, pinuntahan namin doon sa presinto, kasama yung bilas ko, inalam namin ang pangyayari. Ayon doon sa pulis, inold nila yung sasakyan, kumbaga parang may impound yung sasakyan dahil pinagpipilitan na expired yung lisensya ng driver namin. Oo. Pero nung turiin namin yung lisensya, bagong renew yung lisensya, kaya lang wala itong wala pa yung ID at saka yung pinaka-card. Kumbaga papel lang siya, papel. O parang temporary, pero hindi temporary license na talaga. Wala pa nga lang yung card. So kaya nabinbin doon. Kaya imbis na magandang happenings namin, wala. Nauwi sa kalungkutan dahil alalahanin. So nung lumabas ang tamang resulta sa pangyayari, may kasalanan pala yung nakamotor. Mabuti na nga lang kamo, yung backup niya sa likod na kakomboy niya, yun ang nagpaliwanag na yung nauunang motor na sumalpak nyo sa L3 na sinasakyan namin, lasing pala yung driver, nakainom. At ayon nga din sa driver, si Val, kung hindi daw humiwala yung tao, pumasok yung motor doon sa ilalim ng L3. Malamang patay yung tao kasi nung nakita ko yung motor, naghiwalay. Oo. Patulin daw ang dating ng motor, pababa sila eh. Ito namang L3 na sinasakyan namin, paahon. So sabi nga ni Val, hindi siya nakahataw ng takbo nun dahil nga paahon siya. Ngayon, yung L3, yung motor, pababa. Unang kurba pa lang, natanaw na raw nila eh. Bumabanking talaga eh. Yung kurba niya ng gano'n, yung banking niya, umislide yung motor, mabutit na iwan siya. Yung motor ang dumiretso doon sa L3, pasok sa ilalim. Kagutay-gutay yung motor eh. Kaya sabi ni Val, yung driver, kung hindi siya umiwalay sa motor, malamang pati katawan niya sa lakas ng impact. Kaya kuminsan yung mga ganong excursion out of town, nakakatakot din dahil lalo may makakasalubong kang ganon na nag-iingat ka nga, ikaw bilang driver, nag-iingat ka, yung makakasalubong mo naman o yung makakasabay mo, hindi nag-iingat. Sabit ka sa disgrasya, di ba? Ano mga idol? Dali po. Kaya nga yun mga idol nung nangyari yun, kinabukasan, pinaplano na nung bayaw ko at saka nung mga bilas ko na lalakarin na yung driver namin para makauwi na. Yung araw din yun, nagka-uwian ng iba, namasahe na yung iba pa uwi, gawa nung siyempre, impound yung sasakyan Yung pala naman, nung maribisa nung hapon, mabuti mayroong isang pulis na taga rito sa Maynila na nadestino doon. Tapos, tingnan namin pangyayari doon sa sistema nung driver namin. Dahil pinagpipilitan ng mga pulis doon at saka nung officer doon na yung lisensya ng driver namin expired. Nung maribisa ng pulis na nanggaling dito sa Maynila, tinignan yung lisensya, doon lang nalaman na hindi pala expired. Hindi lang pala marunong rumibisa ng lisensya yung mga pulis doon. At kumbaga, wala silang knowledge tungkol sa sistema ng mga driving license. Kaya na-impound yung bayaw ko. Yung
L3 ni Bang. Ganun mga idol, may mga lugar pala talaga na lalong parting probinsya, walang alam sa mga ganyang sistema ng kalakaran. Oo, lalo sa lisensya. Pagkatapos, nung inalam ko yung latest kung ano, wala silang may pakita ng latest, inaantay pa yung nung complainant dahil nasa hospital eh. Buti dumating yung kapatid nung tanghali at saka yung backup na nakamotor din, yun ang nagpaliwanag na walang kasalanan yung driver namin. Yung nasa hospital ang siyang sumalpak. Mabuti nga lang at hindi siya kasama sa motor, naiwalay siya. Pag-slide ng motor, dumiretso yung motor, naiwan siya, pero nagkagas-gas-gas. Ganun ang nangyari. Kaya kumisan yung mga ganong out of town, di talaga maiiwasan na magkaroon ng ganong abilya. Kaya ngayon, may mga lugar pala na parting lalawigan na walang alam sa sistema ng driving license. At ang timano pala, kung yun naunawaan lang na hindi expired yung lisensya, hindi na sana na-impound yung sasakyan. At wala namang formal complaint yung na-aksidente. Kasi hindi naman yung driver namin ang bumangga. Siya ang sumalpak doon sa sasakyan eh. Dahil sa kagagawa niya na pabanking-banking eh. Kababanking-banking niya yun. Bumangking yung motor niya sa ilalim ng L3. Iwalay. Dahil sabi nga nung driver namin, kung kasama siya pumasok sa ilalim ng L3, baka pati katawan niya nag-iwalay. Kaya advice lang natin sa ating mga motorista, kahit natigaryan ka sa lugar na yan, kabisado mo yung lugar na yan, konting ingat lang. At sana huwag magmamaneho ng nakainom. Marahil kaya ginanaan magpabanking-banking dahil nakainom eh. Siyempre, ang tao pag medyo nakainom, talagang malakas ang loob. Kaya yan, ang advice lang natin sa ating mga kapwa motorista, kung nakainom na, huwag nang bumiyahe hanggat maaari, magpabukas na. O kaya naman, kung talagang gusto mong umuwi, drink moderately. Huwag magpakalango. Ganun mga idol. Ay, yung driver naman namin, hindi naman nakainom eh. Naawa nga kami dun eh, hindi man nakapag-enjoy sa beach. Dahil imbis na mag-enjoy siya sa beach, yun, nag-enjoy siya doon sa presinto. Tapos, nung nangyari pa, nung hinanap namin yung presinto, hindi namin nagtatagpuan, dahil magdadala sana kami ng pagkain doon sa driver namin. Yung mga presinto pala ron, basta ganun mga liblib na lugar, hindi nakadisplay. Nakatago, nasa liblib. Pwede mo sasadyain at hindi ituturo sa'yo kung nasaan yung presinto, hindi mo matutukoy. Hindi kagaya dito sa Maynila, mga nakadisplay ang presinto. Doon hindi. Tago. Kasi nga naman, yung lugar na yung critical talaga. Pag inambos yung presinto, wala talaga matitira. Ganun mga idol. Yan, nagkukwento na naman tayo para may maibigay tayong informasyon sa ating mga idol dyan, lalo sa mga kapwa natin motorista, na mag-iingat sila kung hanggat maaari, kung nakainom, huwag nang bumiyahe. Outing man yan o ano man yan, sita ka man sa lugar na yun, pag nakainom ka na, lalo't naramdaman mong malakas na ang tama mo, huwag ka nang bumiyahe. Magpabukas ka na. Diba, tama? Para iwas disgrasya. Yun. Kaya kinabukasan, yung iba nag-uwian na masahe na. Tapos kinabukasan na kami ulit. Umuwi. Alam mo, nung pauwi kami, 4 na lang kami sakay ng L3. Dati loaded yun, puno. At siyempre, ang pag-asa na impound na, hindi na makakauwi, kanya-kanya pamasahe na lang. At yung may-ari ng L3 na inarkila namin, nagpaplano na talaga, pinahanda na namin ng pantubos eh. More than 10,000 daw eh. Ang tubos eh. Mabuti naman, ay pinaplano na nga ng mga bayaw ko at bilas ko na tiga roon, ilalapit na sa mga kinaukulan para
wag nang magmulta. Oo. Ay nung napatunayan nga na hindi naman pala expired yung lisensya ng driver namin, dispensa, humingi ng dispensa yung mga polis. Kaya na-impound yung sasakyan dahil nga pinipilit na expired yung lisensya ng driver namin. Oh, mabuti lang, may taga-Maynilang pulis na nadistino ron. Yun ang nagpatotoo na hindi expired yung lisensya. Bagong renew. Wala pang 2 buwan nare-renew. Wala nga lang pa yung pinaka-card. Oo, nung lisensya. Ganun, kaya sa mga lalawigan pala, lalo't gano'n na walang alam sa sistema ng lisensya. Ayun, balak na nga sanang dalhin si Bal sa LTO para ipasuri yung lisensya niya. At kung mapapatunayan talagang expired yung lisensya, impound yung sasakyan. At baka pati siya makulong. Considering driving without license kasi yun eh. Nagmamaneho ka, expired yung lisensya mo. Bawal din yun. Ngayon, hindi na nakipagtaro si Bal. Sabi nga ni Bal, hindi na ako nakipagtaro. Siyempre, mga pulis yan, unang-una, hindi tayo tigar yan. Which is tama siya ron. Ride-on na lang siya. Ang nagpatotoo, kapwa nila pulis na pulis Maynila na nadistino doon. Ganon. Kaya sana mga idol nakakapulot kayo ng konting informasyon o idea sa mga lalawigan na inyong pinupuntahan. Kaya kung kayo yung mga bagong renew ng lisensya at may involved accident kayo, baka mangyari din sa inyo na mapagkamalang expired yung lisensya mo kung ikaw ay yung driver. Kaya ang advice naman natin sa ating mga kapulisan sa mga ganyang malalayong lalawigan, sana pakipag-ugnay sila sa mga LTO na para malaman nila yung mga lisensya ba, kung paano ang pag-renew, kung ano ba ang bago, ano ang luma. At pinagpatayan kasi ng pulis doon, yung lumang lisensya ni Bal na expired talaga, nakalagay expired eh. Yun ang pinagpatayan. Yung bagong renew, hindi in-accept. Pero hindi natin masisisi siyempre yung mga polis, hindi nila alam yun eh. Kaya gina lang at may taga-Maynilang polis na nagdistino doon. Yun ang nagpatotoo. At napaganda pa dahil yung sasakyang mobile ng polis doon na dapat ipaayos, ginamit mo na yung sasakyan namin na L3, kaya pala inabot ng hapon, ginamit mo na yung L3 para pumunta ng syudad ng Balanga, bumili ng mga pyesa at maghanap ng mekaniko na gagawa. Pero mababait din yung mga polis doon, yung mga opisyalis doon. Hindi naman inimporta yung sasakyan para tiway lang. Binayaran din. Ginasolinahan pa. Oh. Mingi na ng dispensa sa pangyayari, binayaran pa si Bal at ginasolinahan pa yung L3. Ang kagandahan sa mga polis na taga-lalawigan, hindi kagaya ng mga polis dito ng Durobo. Hindi naman natin nilalahat ng polis dito. May mga nila na mga polis na dito sa Maynila ng mga Durobo. Pero doon, palibasa lalawigan yon, talagang tapat sa bureau yung mga polis doon. Oo. Sipin mo, kahit na hindi expired yung lisensya nung makitang expired yung pinagpilitan na, expired talaga. Hinold talaga yung Bagay, hindi natin sila masisisi dahil tumutupad lang naman sila ng kanilang tungkulin. Ika nga, walang personalan. Trabaho lang. Yan. Kaya yan, advice din natin sa ating mga motorista, lalo dadayo kayo sa isang lugar, siguruhin nyo yung lisensya nyo, hindi expired. Kaya siguruhin nyo na yung lisensya nyo, hindi bagong renew. Dahil baka mapagkamalang expired. Di ba? Ganon, mga idol. Yan, advice naman natin sa mga kapwa motorista, lalo sa mga nakamotor lang, kung nakainom tayo, wag nang bumiyahe. Unang-unang motor, wala kang kasiguruhan dyan. Oo. Kahit hindi ka nakainom, lalo't ganung winding road, pabanking-banking ka. Kagaya umislide. Kahit hindi nakainom yun, pagka ganung umislide yun, may peligro. Di ba? Yan, nagkukwento lang naman tayo, idol, para makakuha kayo ng mga magagandang informasyon sa ating mga nagiging kwentuhan. Di ba, mga idol? O paano? Salamat ng marami at kahit paano, sinamahan nyo ako sa ating maikling video ito.
Shoutout pong muli sa inyo mga idol. Ito pong muli inyong lingkod, si Boyet. Kung may mga comment kayo, lagay nyo lang sa comment section. At kung may mga katanungan kayo, para naman matalakay natin sa mga susunod pang video. O bueno ito pong muli inyong lingkod. At samantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam.